bawal po ang pork barrel bonds. Napakatigas po ng ulo ng ibang mambabatas. Ang sabi, protektahan niyo ang tao. Ano po? Pinapalasupas ba ang tao? Pinaglalakawan ba? Pinanakawan ba ang pera? Pero bakit pinabukasan na kanila? Sino mas malakas? Gobyerno o tao? Sino ang kailangan ng proteksyon? Gobyerno o tao? Saan ang dati ng kapangyarihan? Sa gobyerno o sa tao? Eh, nasaan kayo? Ngayon, itong tao na to ay naging chairperson din, no, o commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission noong panahon ni Rodrigo Duterte, ang ating dating Pangulo. At ito pong tao na to ay lumaban sa korupsyon, nang aaresto po ng mga tao to, ng mga kurakot. Pero ngayon po, ang naaresto na po ay yung mga sumisigaw ng BBM Resign. Papayag ba kayo na maaresto kayo kung sumigaw tayo ng BBM Resign? Hindi! Eh kasi po, sinabi kanina ni SILG, no? Sinabi po nila na pag may sumigaw daw ng BBM Resign, eh huhuliin daw for inciting to sedition. Eh, kahit sino pong first year student ang tanungin nyo kung inciting po ang BBM Resign o kung sino man resign. Sasabihin nila mali yan. Ang daming sumisigaw ng Sara Resign na. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Pero para safe tayo, huwag na lang natin isigaw ang BBM Resign. Huwag natin sigaw BBM Resign. Ano ang bawal sabihin? Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Eh, mahuhuli kayo. Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Sige, bahala kayo. Okay. Ngayon, tawagin na po natin ang dating chairperson ng PACC at ang tao po na matagal nang lumalaban sa korupsyon. Ito po ang ating chairman na si Greco Belica. Oh my God. Dapat tanggalin na lang yan sa ano. Yeah, nalaman na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bayan! Ulo, men! Una Okay lang, po, guys. nagpapasalamat kami, ako, sa pagpunta nyo rito, sakripisyo at paninindigan para sa bansa. Kakaunti na po ang taong ganyan ngayon. Maraming natatakot dahil yung gobyerno nananakot. Sinasabi ni Attorney Jimmy kanina, wala kang kasalanan, magbibintangan ka ng kasalanan. Oh, maganda, boss. Ngayon, kahit bawal, pwede na akong gawin. Paulit-ulit. Yan, pasok konti, boss. Yan. Nakita natin, nang-aaresto ng tao, walang valid warrant. Okay na ba, guys? Nakikita natin na bawal magnakaw, bawal ang pork Okay barrel. ba sa'yo? Upload mo, okay ba? Ginagawa pa rin. Ha? Sa'yo? At kahit araw-araw natin silang hinihiya sa media, sa social media, hindi sila tumitigil dahil ang kakapal ng kanilang mga mukha. Okay, wala. Bagsak. At ngayon, Binitawan ko kanina. ang mga tao nagrarally na, Naintindihan? Bagsak. lumalabas na. Ang titigas pa rin ng mga mukha at puso at sinasabi Same kami niyan. na tayo daw ay nagrarally para sa gobyerno. Sino ba ho pumunta rito para kumpihan ang pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno? Asa ka man? Wala! Kaya tayo naririto ngayon dahil yung pera na ating binabayad sa buwis, ginagawa nilang pork barrel, tapos ilalagay sa mga ghost project at pagkahati-hatian para sila yumaman at tayo naman malunod sa baha. Natuklasan natin ito nung ang Pangulong Marcos magsabi na 5,500 flood control projects na ang kanyang naipagawa.
Kinabukasan, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ulan, bumaha. Kaya tayo nagagalit dahil nasa napunta yung daan-daang bilyong pera na dapat ipinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto na punta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, Batman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano tong sinasabi ni Zaldico? Bata mo! Imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang perang yan ay napunta dito. Ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statements of Zaldico. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto naming malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami. Yung video mo, lunita yun. Sinabi mo na bubuuin mo at i-unite mo ang bansa at kahapon. aangat sa kahirapan. Ito. Hindi, yun doon sa ano. Pero bakit sinasabi? Ha? Nung Kay Kaya. katiwala, Sa It's a Shrine. Batman, Lunita, wala na. operator, Sumunod na nag-trending. na hindi raw yun ang yung ginawa nasa ninyo. kaliwa sa Bonifacio. Inutusan nyo daw siya Wala na nunod si Lunita. na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Ano yung live ko? 30. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao. Dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, dun sa ninanakaw nila, sa pondo mismo o buwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya ang Pilipino, walang trabaho, Kahapon. walang pera, naghihirap, binabaha. At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Tulog ka ako? Ilang araw ka tulog ka ako? Hindi ka lumabas? Hindi. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Talayin natin. Mga kababayan, Tsagaan nga natin. ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din na pwede nating bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan mo, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig mong sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo! Parang shota na nangyayari. Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo,
ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron kang hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala ng tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Umalis na! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na batayan, Yung na illegal or unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala! yung pinapanood ng tao. Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno o ang pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal magsigaw ng resign, hindi dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign. Hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Alam niyo, bawal magmura. Si magmumura. O hindi, pastor ako. Pero mga kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitipon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung ano ang nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asang umunlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinatitigil ang mga pagtinig. At pag ang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary at mga contractor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Sandy, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or chismis list, si Montulfo, alam niyo yung destabilization list? Chismis list yun. There's no such thing. Nagtrabaho ako sa gobyerno, walang klaseng destabilization list na tinataalan mga sundalo yan. Meron lang mga tao na binabantayan pero walang listahan. Kaya ang tawag ko ron, chismis list. Nung maglabas ng chismis list, ang isang pribadong tao, kagad pinaiimbestigahan ng palasyo sa AFP. Samantalang, nung magsalita si Saldico, Bagman, tao nila, most trusted, chairman ng committee on appropriations ng Kongreso, ang na sila ay sangkot sa nakawan. Ang sabi nila, abay patunayan mo na yan, mag-file ka ng kaso para totoo. Bakit ganon? Pag dismiss, papatulan, pag totoo, pipigilan. Dahil meron silang double standard. Pinagtatakpan ng katotohanan
manatili sa kapangyarihan. Papayag mo ba kayo nun? Buntutan ko ng konti yung sinabi ni Jimmy. 2013, kasama ang bansang Pilipinas, kasama ang Iglesia ni Cristo, kasama ang mga Ebanghelyo at mga Katoliko, pinangunahan po ng ikulingkod ang pagkasampa at pagkikwestiyon ng legalidad ng Pope Barrel System, PDAF at DAP sa Supreme Court. Nanalo po tayo sa kaso, 14-0, tinawag na Belgica ruling. Bawal na ang pork barrel sa budget. Akala natin noon, makakawala na ang ating bansa sa manipulasyon ng mga politiko at magnanakaw sa budget. Ang hindi natin alam, unti-unti pala nilang ibinalik ang sistema at ngayon, lumikha na ng mas malaking monster na ang tawag natin ngayon, flood control scandal. Bawal na ang insertion dun sa ruling ng Belgica. Pero yon, bilyong-bilyong piso ang ini-insert sa budget. Bawal na ang ginagawa pa. At nais ko pong ipaalala sa inyo na pag binasa niyo ang kasaysayan na sa tuwing pinagtataksilan ang taong bayan, tumatayo ito upang ipaglaban at bawiin ang kanyang kasarinlan. At sa isang mapayapang pagkakataon at pamamaraan, napapaltan ang namumuno sa kahit na anong bansa. Nakita natin noong 1986, nagtipon-tipon ng mga Pilipino, napaltan ang Rene Marcos Sr. Nakita natin 2001, nagsama-sama ang mapayapa ang mga Pilipino, napaltan ang korap na pagpresidente. Nakita natin sa Chile, sa Indonesia, at sa iba't pa parte sa Amerika, tuwing nagtitipon-tipon ang Pilipino, ang tao, nagkakaroon ng pagkabago. Kaya po tayo ngayon. Mula na. Bilang pangwakas, yan pong ulan na yan ay padala ng Panginoong Diyos para tayo ay pagpalain at bibigyan tayo ng katagumpayan ngayon. Mga kabatang kababayan, payong lang po. Labas sa mga payong! Mahilig ang mga crocodile sa ulan. Kala ko lang tayo. Mga kabayan, ito po, tapos na po ako. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. At tatanong ko sa inyo, ano ba ang dahilan nyo ba't kayo nandito? Bakit pa kayo nandito? Katarungan, transparency, accountability, at kung gusto nyong pababain kung sino mang pababain ninyo, yan ay karapatan at kalayaan ninyo. Panghuli, tapos na po ako. Umulan. Break na tayo, William. Ayaw mo mag-resign, okay lang sa akin yun, wala akong magagawa. Pero yung wala na akong tiwala sa inyo, break na tayo, akin. Walang masama. Ang aking pong hinihingi. Ilabas nyo ang lahat ng dokumento at hayaan ng isang malaya at bukas na investigasyon. Pangalawa, ibalik nyo po ang lahat ng pera. Hindi po ninakaw. Pangatlo, yung mga nagpo-protesta sa korupsyon, huwag niyong harasin, kasuhan at talunin. Kailangan lang yun! Maasa ko ng malayang Pilipino! Malaya kami! Dahil isip, puso at piling! Huwag mo ipigilan!
sundalo, one of the most decorated Philippine soldiers in the Philippines, Colonel Antonio Banta. Mahal ko ang sundalo. Pero, para hingihan niyo kami Nagtago sa halaman. ng tao, marami. Para talaga makita nyo at marinig nyo ang dami ng tao. Kalabisan na po yan. Social media, time na po ngayon. Kung gusto mo ninyo malaman ang tunay na damdamin ng Pilipino, mababasa nyo sa social media at media. Ang daming gustong pumunta dito na walang pera dahil sa walang iyong magnanakaw ng gobyerno. Ang daming gustong pumunta dito pero nakatakot dahil tinatawag ng gobyerno. Kung gusto mo malaman tunay ang damdamin ng tao, basahin nyo ang media at social media, malalaman nyo na. Paalala ko sa inyo na ang inyong mandato ay protektahan ang tao at estado. Pero ang tao, basahin nyo ang gusto ng tao, protektahan nyo ang tao. Ay hinihingi namin, manindigan kayo para sa estado. Hindi lang gobyerno. Estado at tao. Sa prefect yan, nakakanta niyo. Nakanta siya. Mga bayan, yan po ang aking mensahe. Sana may parating. Hindi ko sinabi. Mensahe ng batas sa tanong batas. Na bago kayo umampi, kailangan maraming tao. Ang sabi, protektahan niyo ang tao. Ano po? Binabalasumas ba ang tao? Hindi. Pinaglalakawan ba? Sinanakaw ba ang pera at trabaho pinakubasan ng ating lahat? Sino mas malakas, gobyerno o tao? Sino ang kailangan ng proteksyon, gobyerno o tao? Saan ang galing ang kanilang kapangyarihan, sa gobyerno o sa tao? E nasaan kayo? Kailangan po natin magsama-sama. Ano kaya namin gawin? Tinatakot na mag-uli. Tinatakot eh. Kayo, meron kayong pumuli. Dito, pinakawala ko. Naglilingkod kayo sa bayan, pinagnanakawan kayo. Sana po, Tatlo na yun. pag-isipan nyo mabuti. Hindi ko sinasabi na may gawin kayong illegal. Doon sa Hindi ko po gawin nyo ang legal. Pagpihan nyo ang tao. Pagpihan nyo ang estado. At tawagin yung mali ang mali. Kung mahal nyo na talaga ang bayan. Mga kaibigan, huli na. Manalangin po tayo. Ang laban natin ito, mabigat to. Kalaban ko, gobyerno, kalaban ng presidente. Hindi natin kaya to kung tayo-tayo lang. Pero pag nanalangin tayo, at kumilos ang Diyos para sa ilang mga gulaya na babagsak sa harap Parang kinabihin. si Dingdong. Dingdong ba yung mukha Ang niya? Diyos po ang ating pag-asa sa Asawa ni Diyos po Maraming. tayong manampalataya. Iwanan, wala tayong illegal na ginagawa dito. Wala. Kahit ang Piliyon, kahit ang kulay, iisang Pilipino. Nalangin po tayo. Panginoong Diyos, ayaw ko natin umiyak. Kasi yung puso, talagang tumawag tayo sa Diyos. Panginoong Diyos, sa may agda at hari ng langit at lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at tunay na pinuno ng lahat ng bansa. Lumalapit po kami at
at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami at humihingi ng tulong para sa aming bayan. Panginoon, parusahan mo ang mga magnanakaw at abusado sa gobyerno. Alisin mo sa pwesto ang mga tao na nanggigipit at nagpapahirap sa Pilipinas. Bigyan niyo kami at ang bawat isa ng proteksyon at katalinuhan at takas ng loob at gabayan niyo po kami. Dalangin namin, O Diyos, na konsensyahin niyo ang mga namumuno at gawin nila ang tama. At sila ay magbitiw kung kinakailangan nilang magbitiw. At hayaan na magkaroon ng pagkakataon ang aming bansa na magkaroon ng bagong kaayusan na magpapakulat sa aming buhay. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Lahat ng tao dito, wala pong masasaktan, magkakasakit, walang mamamatay. Ang pulis at sundalo, inyo pong ingatan, pagpalain, bigyan ng atin. Wala po kaming inaaway, kami po ay nagpuprotesta sa kanila. Salamat sa pagkakataon at inihiling namin ang ulan na iyong kapilitin at paramihin ang mga tao na mapupunta rin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi namin, Amen at Amen.